love. Great word, isn't it? One of my favorite words to ever think of. My personal definition of love is about interest and great admiration towards something. Or we may say someone. But until when you do desire to admire the one you love? Until when do you want to watch them from far? To what extent are you willing to wait for the right time to reveal to that person that you want? Or should I say that you love them? And then I realized that love isn't a thing that we should find because it will find its way to meet us. Lord, God, do. I surrender my life unto you. I pray that you do in my life what your divine will is. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. Saan man maglaya. The exact day that I was lost, I prayed to God to show me the right path, and there He guided me towards you. 5 years since the day that God let two hearts meet, the day that left one heart ensnared with fondness. Since that fateful moment, I had known in my heart that I will be for you, that I am to love you, and I forever will. Kay palad na ikaw ang kapiling sa mga along nagdaan. Kay saya na ako'y sa'yo. Magkakanan siya. Oo, kasi patay pa lang eh. Alam mo sa akin, mama. Ay, nako. Nakakasalanan ka namin. Bigat. At bawat sinuli ng iyong buhok dumadaan ang ilaw sa mga busan dumarating sa akin at habang ika'y inayakan ng maigi biglang mawawala
Eli, hindi ko talaga alam kung bakit ikaw. Pero sa bawat panahon na iniisip ko, ikaw at wala nang iba ang patuloy kong gugustuhin. Hirap akong ibigkas at ipahiwatig sa'yo. Pero sana, sa panahong nakatakda, makita't mo't mamangha ka sa mga tula kong kinatha para sa'yo. Habang buhay. Tomorrow is our class party night. Be sure to wear outfits that are in line with the theme. Ha! It is your last year of being seniors. Kaya gusto ko i-enjoy nyo. Okay ba yun? Yes, Hoy! Hoy! It's leukemia, cancer of the blood. I'm assuming you've already been diagnosed before. My only question is why you didn't get it treated sooner and why you've kept it a secret for so long. I can't guarantee your safe recovery, but we will do what we can. A month from now, you're gonna get weaker and weaker because you're in stage 4 of the leukemia. The leukemia cells will start depleting your energy and you're not gonna have the same appetite as time goes by. You're not gonna even be able to drink properly. I'm terribly sorry. I don't want to be the bearer of bad news, but
I suggest you get your affairs in order. You spend the rest of your time with your family. You go on vacation. You just spend the rest of your life doing something that makes you happy. Live your life to the fullest. Me and my team will do what we can, but I cannot guarantee, once again, your safe recovery. Ano yun? Sige lang. Eh, yung notebooks tsaka pen. Yung notebooks ano? Ha? Para saan naman? Basta, bored ako eh. Please. Sige na nga, wait lang. Hintayin mo ako. Ayan. Ang dami na yan ha. Pag ikaw pa naman na-board dyan, Francisca, sinasabi ko talaga sa'yo. Okay ka na ba? Sorry. Aalis mo na ako, ha? Si Bunso kasi walang kasama sa bahay. Eh, wala din namang tao. Alam mo naman yun, kailangan talaga ng kasama palagi. Babalik ka na ako. Don't worry, ha? Magpagaling ka dyan. Oo. Pagaling na ako.
hindi niyo pa ito mababasa ngayon. Alam kong mahal niyo ako. At ganun din ako sa inyo. Kaya kung dumating na ang araw na makikita niyo na ang mga letra sa sulat ko, gusto kong malaman niyo na nagpapasalamat ako sa lahat ng binigay niyo. Sa pagmamahal, sa kulitan, at sa mga alaalang sanang tandaan niyong hindi ko malilimutan. Nung maging mag-isa ako, kayo ang sumama sa akin at nagpasigla sa mga araw na maituturi kong madilim. Salamat sa lahat. Ayokong malungkot kayo pag hindi na ako nakikita. Kaya sa mga sandaling gusto niyo akong makasama, gusto kong tumingin kayo sa mga langit. Doon, madaming stars, na kahit ang dilim-dilim ng paligid, nag-iilaw pa rin sila na parang walang kasing saya. At kahit na mawawala ako sa tabi niyo, love ko kayo. Love is Eli, kaibigan din kita. Alam kong imposible. Pero, sa susunod kong buhay, gusto kong makita mo naman ako. At kung di man, ibigay ang pagkakataong tulad nun. Sa susunod na buhay, patuloy ko pa rin ibibigay ang pagtangi ko sa'yo. Patuloy kong iibigin ang mga mata mong kayumanggi at pagmamasdan ang nangungusap na ningning nito. Salamat sa lahat, tumatangi, Francisca. Hindi naman imposible, Iska. Hindi mo lang alam. Ano yan, dude? Alam mo ba, na galit ako sa sarili ko? Ha? Alam mo ba kung kanino pa ako mas galit? Mas galit na galit ako sa iyo. Hindi mo man lang binuhay si Iska ng mas matagal doon. Ano yun? Galit na galit ako sa sarili ko. Mas galit na galit ako sa iyo. Sa lahat ng pwede mo pang kunin, si Iska pa. Hindi yung pinabuhay ng mas matagal pa doon. Mas madami pa siyang magagawang magaganda, oh. Dude, may tiwala ako sa'yo. May tiwala ako sa'yo na magaganda ang ginagawa mo sa mga mababait na tao. Bakit ganun, ha? Hindi mo man lang pinabayaan ako na sabihin. Ayun. Kailangan mo ba siya? Eh siya ba iniisip mo din? Ha? Ikaw? Ano ibig mong sabihin? Eli,
Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ng mga taong nasa paligid mo. May sarili-sarili silang buhay. Sa tingin mo, si Iska hindi siya nahihirapan? Marami siyang tiniis na maramdaman para sa'yo. Ilay, tandaan mo, ikaw ang nanakit sa kanya. And after 5 years of dealing with cancer, alone, sobrang nanghirap ang katawan ni Iska sa sakit niya. Hanggang ngayon, iisipin mo pa rin ba ang sarili mo at magiging makasali ka na naman? Tapos na din siya sa misyon niya. Tapos na siyang magbigay ng kabutihan at makita ang tunay na halaga ng mundo. Kaya, nasa akin na siya ngayon. Sorry. Hindi ko naman alam na ganun. Kung sana alam ko lang, hindi ko siya pababayaan sa niyang mga aw. Please, huwag mong gawin yun. Oh. Huwag ganun. Hindi ko kakayanin na ganun, oh. Dude, hindi ko naman kaya na ganun. Huwag naman ganun, oh. Huwag mong gawin yun. Hindi susunod ang mundo sa kagustuhan mo, Ilan. Kung ang mission ni Iska ay magbigay ng kabutihan, tapos na yun. Hanggang dun lang. Pero, please, kahit ngayon lang, mangingi ako ng palugit, please. Ngayon lang, isang araw lang, oh, please. Kahit ngayon lang, mangingi ako ng palugit, please. Hindi susunod ang mundo sa kagustuhan mo, Ilan. Kung ang mission ni Iska ay magbigay ng kabutihan, tapos na yun. Hanggang dun lang. Please, ayusin ko na buhay ko. Please, pangako, ayusin ko na buhay ko. Papagsilbihan kita. Please, pagsisilbihan na kita. Maging mabuti na akong tao. Pangako, hindi kita tatalikuran. Please, pangako na to. Totoo na to. Magiging mas mabuti na akong tao. Hindi na ako tatalikod sa'yo. Pangako. Please, dude, please. Totoo na to. Please, no. Please, dude. Parang awa mo na, dude, oh. Ngayon lang. Parang awa mo na, dude. Please, dude, please. Isang araw, okay? Bibigyan kita ng isang araw para gawin ang mga gusto mo at sabihin kay Iska ang gusto mong sabihin. Pero, huwag mong aasahan na di ko siya upo. Hanggang dito lang ang buhay ni Iska. Tandaan mo. At pagkatapos nun, kailangan mong magpatuloy sa sarili mong buhay. Sarili mong buhay na wala siya. Talaga, dude. Salamat talaga. Thank you. Iska. Uwi mo. Masaya lang naman mga ito. Kadin ka nga, buhay ka nga. Bakit? Wala, masaya lang ang makita ka. Ang uwi mo. Papahingahin ka. Uwi. Bakit ba? Alis na. Gusto mo pahinga. Bilis na ako. Ano? Gusto mo ng orange? Joke lang, kaya ko. Ganda, akin na yan. Salamat. Hindi, yan na. Okay. Bilis, buksan ko na. Hindi ako na. Hindi ka maayos magpakain ako na. Ito na ako. Kaya ko. Hindi, bilis na.
Alam mo, yung gusto ko puntahan ng park eh. Kaso ang layo. Tsaka ang dami ko ng ano sa paa ko dahil sa dialysis. You know what? Ano? Tara.
Wala na akong sapat na panahon para ipaliwanag sa iyong lahat. Kaya ito, basahin mo ito. Ka, ang totoo, ayoko mawala ka. Pero alam kong pagod ka na. Pero sa susunod mong buhay, mamahalin mo pa rin ba ako, di ba? Sa huli, mawawala pa rin naman ako. Pero mamamatay akong masaya at nakangiti. Dahil sa sandaling tumingala ako sa dilim ng kalangitan, nakita ko ang sinag ng talang nagniningning para sa akin. Hindi na lang ako ang naghihintay na siya'y masulyapan, kundi pati siya sa akin at sa aking mga huling hininga. Haplos sa puso ko ang iyong ipinadama. Mahal kita, Ellie. Kaya namang makayanan kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot dumaraan. Pag natuyo na ang luha, parang naipan. Si Dude, alam kong kasama sa plano niya ang maalala ko si Iska, na matuto sa lahat ng turong hindi man sinabi ng bibig niya. Natutunan pa rin ang puso ko. It has been exactly 10 years since she left me alone. You know, when we think of the word alone, we think of it as having no presence of happiness on our side. But no, I was left alone beautifully. I was left with beautiful lessons that I may be able to share with you and to more people that I will be able to meet someday. The beautiful lessons that will forever be carved in my heart and inspire other hearts to care and love more. To reciprocate the love that was given to us and to be grateful for all of the chances that were granted for us. Dahil hindi sa palaging pagkakataon ang gusto natin ay mangyayari sa hinaharap, kundi ang buhay na pinalano ni Lord para sa atin. I once lived by a quote that goes, "Love isn't that thing that we should find, because it will find its way to us." And I found mine in God, through the instrument of love that He have given me. Kagaya ng Lord at kagaya ng dalawang taong umiibig sa isa't isa, maging isa itong bagay na dapat nating alalahanin, na ang pag-ibig ay hindi nagwawakas kung may patuloy na nagnanais na umibig at ibigin.
Noong tumingin siya sa akin, alam ko nang may ibig sabihin ang mga tingin na yon. Sa unang pagkakataon, nagkamali akong hindi ko pinakitang gusto ko din siya. Pero sa pangalawang beses na ibinigay sa akin, lubos akong natutuwa na kahit tumanda man ako mag-isa na wala siya sa tabi ko, panatag na ang loob kong lumisan, siyang nalalaman na ninanais ko din siya. Na nawala siyang nakasandal sa bisig ko. na habang buhay at kahit na magdona ng oras, ang puso may nabutas. Ikaw pa rin sa susunod na habang ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa susunod.